Magandang araw mga kaibigan, kapatid. Kumusta na kayo? Hopefully, okay ang bawat isa. Sa araw na ito ay gusto kong magbahagi patuloy ng salita ng Panginoon dito sa Acts 7, 1-60. First martyr, unang bayani. Gusto kong magkwento ng buhay ni Stephen, unang bayani, first martyr. Sino ba talaga si Stephen? Unang-una siya ay isang Jewish Orthodox. Anong ibig sabihin diyan? Na ibig sabihin siya ay totoo na Hudiyo, may pananampalataya sa Diyos Ama. Stephen was a historian. Alam niya ang kasaysayan ng Old Testament. Lumang Tipan, ay nagkwento siya patungkol sa buhay ni Abraham, na si Abraham ay galing sa Ur of Chaldees, Mesopotamia. At si Stephen ay kilala niya si Isaac, si Jacob, the 12 patriarchs. Ibig sabihin, alam niya ang kasaysayan, the history of the forefathers. Alam niya kung sino si Joseph, nung si Joseph ay andoon sa Egypt. Alam niya ang kasaysayan ni Moses. Nagkwento din siya patungkol kay Aaron. Si Stephen ay isang historian. Well-versed masyado sa Old Testament, sa Lumang Tipan. Ibig sabihin, si Stephen ay hindi mo siya pwedeng maibinta dahil hindi siya inosente, hindi siya ignorante. He was a Jewish Orthodox historian. At alam niya ang Tabernacle of Testimony, yung movable tent sa kapanahonan ni Moses, Books of Exodus, ay alam ni Stephen yun. Yung inner sanctuary, Holy of Holies, sa Tabernacle of Testimony, doon inilagay ang Ark of the Covenant. Andoon yung mercy seat, covered by the cherubim's wings. Yung batas ni Moses, Law of Moses, Law of God, yung Mosaic Law, ay andoon din sa Tabernacle of Testimony. Yung 10 Commandments, writings of the prophets, scriptures. Ibig sabihin, si Stephen ay alam niya yun, napag-aralan niya. Because he was a Jewish Orthodox. Hindi siya ignorante. Yung mga written records of the past, scriptures, written records of the prophets, ay alam ni Stephen. Diba? Kumusta tayo mga kaibigan, kapatid? Nag-aaral ba tayo? Nagbabasa ba tayo ng Lumang Tipan, Old Testament? Gaano mo kakilala ang Diyos sa Biblia? Gaano ko kakilala ang Diyos sa Old Testament? Alam mo ba, alam ko ba ang history? Pinag-aralan ko ba ang kasaysayan nila ni Abraham or kahit sa creation of the universe, creation of man? Kinonsider ko ba ang sarili ko na estudyante ng Diyos, learner ng Lumang Tipan, Old Testament? Si Stephen ay pinag-aralan niya at alam niya. Kung basahin natin ng Acts chapter 7, verses 1-60. Pangalawa, Messianic Jew. Stephen was a Messianic Jew. He was a Jewish Orthodox, but he accepted Jesus as his Lord and personal Savior. Si Stephen, Hudiyo siya, pure na pure, original, kaya lang, tinanggap din niya ang Panginoong Jesucristo bilang kaniyang tagapagligtas sa buhay niya. Messianic Jew. Si Stephen ay isang Mosaic Law fanatic of the law of God, na siya ay nagbabasa talaga ng batas ng Diyos, Law of Moses, ang mga kasulatan ng mga prophets sa Old Testament. He studied the scriptures, well-versed ng Old Testament. Ibig sabihin, si Stephen ay meron siyang good foundation. Yung mga prophecies sa Old Testament, he believed in them. Siya ay binasa niya, tapos siya ay naniniwala.
fanatic of the law of God. Stephen was a true follower of Jesus, true believer. Si Jesus ay nagiging kaniyang Panginoon at tagapagligtas. Stephen accepted Jesus as his Lord and personal Savior. He was proud of Jesus. He was happy of his commitment to Jesus Christ. Napaka-committed ni Stephen sa Panginoong Hesus. Stephen understood the prophecies, naintindihan niya ang turo, ang propesiya sa lumang tipan na si Jesus ay ang Mesaya, na yung hula noon sa lumang tipan patungkol sa Mesaya, ngayon ay nangyayari na. Pinaniwalaan ni Stephen at kanyang tinanggap ang Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas, Panginoon sa buhay niya. True follower of Jesus Christ. Si Stephen ay balanse yung kaniyang teaching, balanced teaching. Nagkaroon siya ng solid foundation, napaka matatag na pundasyon sa buhay niya. Pinaniniwalaan niya ang Old Testament, tapos na-encounter niya si Jesus as his Lord and personal Savior. Good foundation, na ngayon siya, balanse siya. Dahil pinag-aralan niya ang lumang tipan, pinag-aralan din niya ang bagong tipan. So, good foundation, kung ano man ang kaniyang mga desisyon sa buhay, ay tama lang. Eksakto talaga. Right application. Yun ang nangyayari kay Stephen. Messianic Jew. Kumusta tayo mga kaibigan, kapatid? Hopefully, ito ay mangyayari din sa atin. Napatuloy tayong mag-aaral sa teaching ng Old Testament at pag-aralan din ang teaching ng New Testament. Diba? Lahat-lahat ay mayroong mga 66 books, mayroong mga 39 books sa Old Testament, ay mayroon ding 27 books sa New Testament. Hopefully ay ito ay patuloy nating basahin at pag-aralan para yung ating foundation, yung ating pundasyon sa ating paglilingkod sa Diyos ay napakasulit at tama ang ating mga desisyon sa buhay. Amen ba yan? Balanced teaching. Para hindi tayo matitinag kung mayroong problema, 'di ba, na darating sa buhay natin. Kung meron tayong mga suliranin sa buhay dahil tayo solid ang ating foundation. Pangatlo, martyrdom, bayani, hero of faith, preaching the truth. Si Stephen, habang siya ay nagbabahagi ng katotohanan patungkol sa Panginoong Hesus, siya ay puspos ng banal na Espiritu, full of the Holy Spirit. Habang siya ay nagbabahagi, ay nakita niya ang kalangitan na bukas at nakita niya ang glory of God, kaluwalhatian ng Diyos. At nakita niya si Jesus na nakatayo sa kanang kamay ng Diyos Ama. Siya ay patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos sa harapan ng mga Pharisees, scribes, council, Sanhedrin, mga tao na nag-aaral ng salita ng Diyos, law of God, Mosaic law, na habang si Stephen nagsasabi sa kanila na buhay na buhay ang Panginoong Hesus, andoon nakatayo sa langit, sa trono ng Diyos, sa kanan ng Diyos Ama, buhay na buhay. Sinabi niya sa kanila na ang Mesaya ay buhay, si Jesus Christ. Sa harapan ng mga leaders, elders, sa harapan ng mga tao na nag-aaral ng Old Testament, ay nagsabi siya patungkol sa Panginoong Hesus. Nagsabi siya na buhay ang Panginoong Hesus. Nasa kanan ng Diyos Ama sa langit. At nakita niya ito. Preaching the truth. Si Stephen ay hindi niya tinakpan ang katotohanan. Isinabi niya kahit sino, kahit kanino, dahil bawat isa kailangan ang Panginoong Hesus. Retaliating to the truth, pag-atake sa katotohanan, pagganti sa katotohanan. Yung council, yung mga tao na andoon nag-aaral ng lumang tipan, nung narinig nila si Stephen na nagsasalita patungkol sa Panginoong Hesus, sila ay nagalit at dinala nila si Stephen palabas sa syudad. Galit na galit, nagnitngit sa matinding galit. At yung mga taong yun ay sumigaw
They cried out with a loud voice. At tinakpan nila ang kanilang mga tinga. Sinugod si Stephen. Dinala palabas ng syudad at kanilang binato si Stephen. They stoned Stephen. They killed Stephen. They retaliated to the truth. Yung mga Pharisees, scribes, council, Sanhedrin, kataas-taasang papulungan, sila na nag-aaral ng batas ng Diyos sa lumang tipan, experts of the Mosaic law, they're not ready of the truth. Hindi nila matanggap ang patungkol sa Panginoong Hesus. Hindi sila handa na tanggapin ang Panginoong Hesus. Ang kanilang puso ay hindi handa sa katotohanan. Dahil hindi nila matanggap na ang Panginoong Hesus ay nanggagaling sa Bethlehem, na doon ipinanganak sa sabsaban ng mga hayop, tapos magiging hari. Hindi nila matanggap yun. Na para sa kanila, yung preaching ni Stephen ay blasphemy. Dahil naniniwala sila na isa lang ang Diyos at yun ay ang Diyos Ama. Meron palang Diyos Anak na ipinadala ng Diyos Ama. Hindi sila handa doon. Kaya binato nila si Stephen, pinatay nila si Stephen. Living with the truth. Yung buhay ni Stephen, namuhay na kasama ang Panginoong Hesus. Life with Jesus, life in Jesus. Namumuhay na totoong mananampalataya, totoong Christian, true Christian, real Christian, na sa kanyang puso, buong buo ang Panginoong Hesus. Nagtatrabaho kaya siya, anuman ang trabaho niya noon, kaya lang patuloy ang kanyang pagbabahagi ng salita ng Panginoong Hesus. Yun ang buhay ni Stephen. Anuman ang nangyayari, yung buhay niya ay namumuhay na totoong Kristiyano. Kumusta tayo mga kaibigan, kapatid? Kumusta na ang buhay mo? Kumusta na ang buhay ko? Totoong Kristiyano ka ba? Totoong mananampalataya ka ba? Totoo ba tayo na ang buhay natin ay nakikita ang Panginoong Jesucristo? Pupunta man tayo sa trabaho, sa palengke kaya, sa opisina, or nag-aaral kaya, mga estudyante, drive ka, kahit ano. Kumusta ang buhay natin? Nakikita ba ang Panginoong Hesus sa buhay natin? Exemplary life because we have Jesus in our hearts. Dying for the truth. Dinala nila si Stephen mula sa simbahan, mula sa sinagog, dinala nila palabas sa siyudad. Binato nila si Stephen at pinatay nila. Stephen was the first martyr. Ganun pa man, si Stephen ay patuloy na ibinahagi ang Panginoong Hesus. Buong puso niya. Without reservation. Nung si Stephen ay binato na at malapit nang mamatay, sabi niya, Lord Jesus, receive my spirit. Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Si Stephen, habang siya ay binabato, at masakit yun subukan mo ngang batuhin ang kapwa mo o yung sarili mo, kahit maliit lang na bato. Matikman natin kung gaano siya kasakit. Si Stephen ay hindi tumakbo, hindi siya nag-eskapo, ay hindi siya nagtago. At hindi rin siya nagsabi sa kanila, ay huwag, huwag. Hindi niya dininay si Jesus. Hindi siya nagsabi, ay hindi pala totoo ang sinasabi ko sa inyo. Masakit yan. Masakit ang bato. Ayaw kong mamatay. Hindi ginawa ni Stephen. Sabi niya, Lord, do not hold this sin against them. Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanan ito. Andoon yung pagpatawad ni Stephen, forgiveness sa mga tao na hindi naniniwala sa kanya, sa mga tao na sumugod sa kanya, sa mga tao na sinaktan siya, sa mga tao na binato siya, sa mga tao na gusto siyang kagatin, sa mga tao na gusto siyang patayin, sa mga tao na papatayin siya. Sabi niya, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanan ito. Ibig sabihin, patawarin mo sila, Panginoong Hesus.
Andoon yung pagpatawad sa puso ni Stephen. Forgiveness. Hanggang siya ay nawala na ng buhay. Stephen forgive them. Stephen died. Stephen was the first martyr. Ibinigay niya ang buhay niya para sa Panginoon at para sa mga tao na andoon na makarinig at nakarinig sa katotohanan patungkol sa Panginoong Jesucristo, Panginoon at tagapagligtas, at ang Mesaya, Jesus Christ. Hopefully, mga kaibigan, kapatid, sa araw na ito ay meron tayong natutunan sa salita ng Diyos. God bless you. Jesus loves you. Praying for you.